Alam mo kung gawin mo itong 7 na bagay na i-share ko sa inyo sa video na ito, tiyak, palagi kang mamimiss ng isang lalaki. Oh, try mo lang, why not? Gusto mo din ba na yung partner mo ang siyang makamiss sa'yo? Hindi yung palaging ikaw, hindi yung palaging ikaw yung nagsasabing I miss you, or yung palaging natitigang ng kanyang oras, ng kanyang attention, or yung palagi mo siyang kinokontak dahil sa namimiss mo siya. Gusto mo din ba na siya naman ang gumawa niyan? Well, nasa tama kang video, kaya simulan na natin sa number 1. Stop doing the things that he hated. Tama ba yung hated? Past tense ba yung hated? Kung alam mo na ayaw niya, huwag mong gagawin. Dahil malelesen or marereduce yung chances na mamiss ka. Kasi palagi siyang nainis sa'yo. Palagi siyang mabibisit sa'yo kapag palagi mong ginagawa yung mga bagay na ayaw naman niya. Like for example, yung sobrang pangungulit. For example, yung sobrang pagiging toyoin. Ikaw mismo ang tatanungin ko, di ba? Kahit minsan namimiss mo yung isang tao kung palagi naman na sinisira ang araw mo or binabad trip ka, 'di ba? Imbis na mag-reach out ka sa kanya, imbis na mag-isip ka ng effort, yung mga bagay na dapat mong gawin ay tinatamad ka na kasi nabibisit ka. Bakit? Kasi ginagawa niya yung mga bagay na ayaw mo. Kaya yun yung iwasan mo na gawin. I know na alam mo yung mga bagay na ayaw ng partner mo, ay iwasan mo naman na gawin. Hanggat maaari, hanggat pwede. Ayos! Proceed na tayo sa number 2. Create some space by not initiating the communication. Alam mo, hindi naman sa sinasabi ko na distahan mo siya, na hindi mo siya papansinin or i-ignore mo siya. Hindi. Pero I mean dito is that create some space na hayaan mo siya na siyang magre-reach out sa'yo. Kung nasa situation ka na palaging ikaw na lang nauna. Pero kung nasa situation ka naman na hindi naman ikaw nagre-reach out, palaging siya naman nagre-reach out, abay, ibang usapan yon, okay? Pero if opposite na ikaw yung palaging nagre-reach out tapos palaging wala na lang sa kanya, then gawin mo ito. Stop initiating yung contact. In that way kasi mapapaisip mo yung sa lalaki kung bakit hindi ka na kumukontak sa kanya, bakit hindi mo na siya kinakausap, and in that way maiisip ka and mamimiss ka. Huwag ka kasi matakot na kapag wala kang time sa kanya, iniisip mo na baka busy na siya sa iba, meron na siyang ginagawang kalokohan. Okay? Hindi ganun kaibigan. Dahil hindi lahat ng lalaki ay ganun. Kung nakatagbo ka man ng ganung lalaki, then bakit ka pa nandyan? Ano pang hinihintay mo? You're just wasting your time, okay? Proceed na tayo sa number 3. Ask yourself kung ano ba yung mga bagay na namimiss niya sa'yo. At yan yung palalaruin mo. Hindi ko sinasabing paglaruan mo siya, pero yan yung lalaruin mo. Kapag alam mo na namimiss niya sa'yo yan, like for example, yung halik or yung kiss mo, or like for example, yung pagluluto mo, ano pa? Like for example, yung attention na binibigay mo, or kung meron kang nabibigay sa kanya kung saan yun yung namimiss niya, wag mong palaging binibigay yun sa kanya. Bibitinin mo siya doon. Or bigyan mo siya ng challenge bago niya makuha yun or bago mo maibigay yun sa kanya. Dahil in that way, napakalaking tulong para mamimiss ka. Kasi alam mo, kapag palagi mo siyang pinapakain sa mga bagay na gustong-gusto niya, ay there will come a time na magsasawa yan. Tao lang tayo. Normal lang yan. Ayos ba? Proceed na tayo sa number 4. Don't always be available. Ito yung isa na napakalaking factor talaga at paulit-ulit ko nang nabanggit sa mga past videos ko na kung gusto mo, lalo-lalo na kung LDR kayo, ay huwag ka palaging available sa kanya. Not all the time ay okay lang sa'yo, yes sa'yo, sige, no. Kung gusto mo na mamiss ka, make sure na hindi ka palaging available sa kanya. Napakalaking factor po ito, kaibigan. Dahil kapag binibitin mo siya, or kapag, alam mo, ang tao kasi ganito. Ang tao, ang lagi nating hinahanap, or natitigang tayo sa atensyon ng taong walang masyadong atensyon sa atin. Mapapansin nyo ba? Kung sino yung palaging may atensyon sa'yo, parang hindi attractive sa'yo. Parang, di ba? Samantalang ang palaging walang oras sa'yo is parang ang sarap-sarap sana kung binibigyan ka ng oras. Yun yung psychology nito. Na the more mo kasi na lagi kang available sa kanya, nasamahan siya sa lahat, or lagi kang available na ganito. Hindi ko naman sinasabi na lahat na lang ay hindi ka available sa kanya. Hindi rin yung tama. If you have time, kung wala ka naman talagang ginagawa, or kung okay naman sa'yo, then go, samahan mo. Bigyan mo siya ng oras. Pero kung meron kang ibang mas priority muna, ay i-priority mo muna yun. Lalong-lalo na kung hindi mo pa siya asawa. And kung asawa mo, ganun din. Wag lang masyadong available sa kanya all the time. Kasi it will help
it will create some space and sinisigurado ko, mamimiss ka. Okay? Ayos. Proceed na tayo sa number 5. Don't tell him everything, let him ask. Yan ang minsan na mali ng karamihan. Kasi kahit hindi naman tinatanong sa'yo, open ka ng open sa kanya, eh hindi naman siya interesado dyan. Alam mo, sometimes hayaan mo na siya yung ma-curious, siya yung mag-discover. Kasi it will help, according sa mga psychologists, it will help para ma-activate yung mga hormones, yung mga love hormones sa kanya at mamimiss ka or hahabol-habulin ka or maku-curious yan sa'yo. The more na mas mataas yung curiosity, mas attractive ka sa kanya. And it will help para mamiss ka. Kaya yon, kung hindi naman niya tinatanong, oh, don't worry, baka iniisip mo na boring kasi baka boring kapag hindi mo kinakausap ng ganon, kapag hindi ka nag-open ng ganon, don't worry. Don't worry. Don't tell him everything, let him ask you. Ayos. Proceed na tayo sa number 6. Talk when the time is right. Kapag may mga bagay na hindi lahat ay pinag-uusapan or hindi lahat ng panahon ay tama na pag-usapan. May mga bagay na merong right time para pag-usapan. Like for example, may issue kayo or like for example, nagkasakitan kayo. Meron kayong mga nasabi na hindi na nasaktan ang bawat isa, may mga misunderstanding. Hintayin mo yung right time para mag-usap kayo, hindi yung mataas yung emotion or galit pa kayo sa isa't isa or alam mo yun, wala ka sa mood or alam mo yun, or ganun din siya, wala siya sa mood, galit pa siya sa'yo. Huwag mong pilitin or iwasan mo na i-chat siya, iwasan mo muna ng kausapin kasi in that way, it will create space also and in that way, mamimiss ka niyan. Bigyan mo siya ng space, silence lang or self-control. Minsan, nasasaktan ka talaga, hindi mo maiwasan pero you need that self-control para sa tamang oras or the right time, doon kayo mag-usap. Kapag naglaylo na, hindi na ganun kataas yung emotion or yung galit, tsaka kayo mag-usap. It will help. Kaysa naman yung ang taas-taas ng emotion nyo, tapos nag-uusap kayo, wala. Magpapalitan lang kayo ng mga masasakit na salita. Kaya na napakahalaga na i-timing nyo, the right time kayo mag-uusap. Kasi minsan talaga, yun yung lagi mong iniisip, na dapat maayos na natin, now na. Hindi, parang sugat yan na hindi mo yan mahihilom on the right spot. Take time. Bigyan mo ng space at oras para maghilom. Okay? And number 7, at ito yung pinaka-paborito ko na tips na may i-share sa inyo. Ito ay ang willing to walk away anytime. Anytime na magloko siya, anytime na gagawa siya ng sobrang sakit. I mean, hindi naman sa OA ka, no? Na kunting away lang is that, okay, walk away na, hindi naman. Pero, ang willing ka na mag-walk away kapag nagloloko siya ganun. Kasi napakalaking factor ito kapag nakikita ng lalaki yan, nagiging strong woman ka, nagiging high value ka sa kanya, and mamimiss ka niyan. Alam mo yun? Hindi naman sa ma-pride. Iba kasi ang ma-pride kasi, ito yung masyadong mataas. Ang gusto ko na mangyari sa'yo is that may humbleness sa'yo. Pero willing ka na mag-walk away anytime. Willing ka na bitawan siya. Willing ka na palayain siya anytime. Not in your words, but by your action. Mas maganda. Kasi minsan, hanggang sa salita lang yung ibang tao, mapalalaki, babae man, hanggang sa salita ng, ang gilaw, umalis ka lang. Hindi ka naman kawalan. Pero mamaya, iyak na naman. Diba? Ang gusto ko na makita sa inyo is that sa action nyo, na huwag nga masyadong mahina na pakitahan na iyak-iyak ka. Alam mo yon. Alam mo, ang sa tingin mo kasi kapag nag-iiyak ka na ganun is naaawa yung partner mo sa'yo. Okay, well, andun yung idea na naaawa siya. Pero hindi magbabago yung paningin niya sa'yo. Yung pagiging attractive mo sa kanya ay hindi tumaas. Alam mo ba na mas ka-attract at mas kahabol-habol kapag pinapakita mo that you're strong, that it's okay for you kahit mawala siya. Na hindi man lang niya makita na umiyak ka ganun. Okay? As long as pinaramdam mo naman sa kanya ang pagmamahal mo. Kasi sometimes misinterpret ng iba na hindi mo naman pinaramdam yung pagmamahal mo sa kanya tapos ganun ka pa na willing ka na kahit anytime ay mag-walk away, ay talagang mararamdaman niya na hindi mo siya mahal or hindi ka seryoso sa kanya. Baka tuluyan siya mawala. Pero ang point ko dito, nasa yung humbleness. As long as pinakita mo pagmamahal mo sa kanya, that you care about him or her, and ganun pa din. Good for you kapag willing ka palagi na mag-walk away. You'll see that there's something happen na palagi kang mamimiss ng isang lalaki. Okay? Ayos? I hope na meron kayong natutunan na naman sa video na ito. And don't forget to give me a thumbs up. Okay? Ingat po kayo palagi and God bless.